my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga! Eto na nga! Oo, hindi na rin mapigilan si dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, talagang tuloy-tuloy na rin yung kanyang mga ginagawang hakbang para mapanagot itong mga taong mga nangyurak sa kanyang pagkatao. Ay nako, grabe no. Sa bagay mga kababayan no, kung ako rin si Senador Trillanes mukhang ganun din yung gagawin ko. Mukhang kung ano yung ginagawa niya ngayon, mukhang yun din yung aking gagawin. Oo. Pero matapos kang yurak-yurakan, babuyin ang pangalan mo, no? Ipahiya sa madlang tao. Kita nyo, maraming naniwala sa mga akusasyon, sa mga paninira, at kung ano-ano pang ikakasira ng kanyang pangalan. Ngayon nakakuha na nga raw siya ng pagkakataon. Ito na ang tamang pagkakataon para maningil sa mga ginawa ninyong paninira. Ganun no? Sige, panoorin na nga lang natin to mga kababayan. Senador, pasok! Ngayon, nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng hustisya. Hindi natin ito inaasahan nung panahon ni Duterte. So, ibig sabihin, mga kababayan, yung sinasabi nila na wala daw hustisya sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, abay, taliwas sa sinasabi ni Senator Trillanes na makakakuha na daw siya ngayon ng hustisya. Diba? Akala ko ba itong administrasyon na ito palpak at walang kwenta. Yung iba nga sinasabi nila si Pangulong Bongbong Marcos daw ay nasisiraan na ng bait. Bakit itong mga dating mga kalaban sa politika? Bakit ngayon nagsasalita na para bang tiwala sila ngayon sa administrasyong Marcos? Tuloy. Kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Nakahanap na umano ng tamang tiyempo si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa aniyay mga naninira sa kanya sa publiko at sa social media. Kanina, naghain ng formal na reklamo si Trillanes sa Quezon City Prosecutor's Office para sa kasong libel at cyber libel laban kina dating Presidential Spokesperson Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, vlogger na si Banat Bay at iba pang mga social media accounts na panig sa mga Duterte. Yan ang problema kasi. Yan ang problema mga kababayan kapag masyado kayong naging panatiko sa politikong inyong hinahangaan ba? O nakakakuha kayo ng pakinabang? Diba? Ginagawa nyong lahat para lang mapasin kayo. Feeling nyo maging sikat kayo sa mga politikong hinahangaan nyo. Diba? Pwede naman kasing mag-vlog, pwede kasing magbalita ng maging balanse. Oo, hindi pwede yung yung tira lang ng tira. Tulad niyan, nangyari, kita nyo, mga vloggers. Nakakalungkot naman yung ganon. Dahil kabaro natin yan, di ba? Dito pa, isa pa, SMNI. Isa pa, si Harry Roque. Hindi na nakakapagtaka kay Banat Bay kung kasuhan niya ni Trillanes dahil alam nyo naman yan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, abay, isa yan. Isa yan sa parang asong ulol na tahol ng tahol. Di ba? Ganon yan Si Banat Bay noon, ay ngayon,
eto na ang panahon. Sabi nga ni Trillanes eto na ang panahon. Mananagot na ang dapat managot. Ha? Oh. Kala nyo kasi habang buhay, tama yung sinabi niya noon. Meron siya sinabi noon sa isang kanyang interview, mga kababayan, na hindi habang panahon nandiyan yang amo nyo. Hindi habang panahon mauupo si Duterte. Tama nga, eto na nga, dumating na yung pagkakataon. Nagbibintangan umano siya na dahilan kung bakit nakontrol ng mga Chinese ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Si Trillanes ang umaktong back-channel negotiator ng bansa nang mangyari ang standoff sa Baho de Masinloc sa pagitan ng Pilipinas at China noong 2012. Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Paulit-ulit ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko. Kaya ngayon, kakasuhan ko na sila. Yun! Kita nyo, no? Oh. Kahit anong paliwanag ni Trillanes doon, hindi naman pinakikinggan nito ng mga vlogger ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Di ba? Nakita nyo kung ano yung puwersa ng social media. Di ba? Kung paano manira, kung ano yung epekto ng mga sinasabi natin dito sa social media. Kaya dapat alam nyo, maging talaga tayo Oo, maging responsable. Kaya lang nakakalungkot nga dahil marami tayong mga kabaro dyan nang dahil sa kanilang paghanga o nang dahil sa kanilang pakinabang sa isang politiko, abay lahat ginagawa na nila. Hindi na nila iniisip kung ano ang magiging kahinatnan pagdating ng panahon. Sabi nga ni Aisa Sigere, pagdating ng panahon, baka makabawi din ako. Boss, parang mali yata yun. Parang mali. Oo, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Yung pala yun no? Nakatingin sa akin si Jen Angeles. Sige, tuloy na nga natin to. Ganting pahayag ng dating mambabatas, ang Duterte administration pa nga ang nagkaroon ng gentleman's agreement sa China tungkol sa paggalaw ng bansa sa West Philippine Sea. Dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa akin, na ito yung basis ng aking mga libel and libel charges, yun pala sila ang gumagawa. Sila pala yung nagkompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Nakaw! Pero inyo, kung ano yung mga binintang-bintang nyo kay Senator Trillanes, yung pala, yung pinagbibintang nyo sa kanya noon. Aba, talagang malupit, malupit! Napakabigat. Napakasakit. Alam nyo mga kababayan, totoo lang. Oo, totoo lang. In fairness kay Senator Trillanes, di ba? Dapat pagka politiko ka, natalo ka na sa pagtakbo mo. Abay, manahimik ka na. Kung sino man yung nanalo, dapat irespeto mo. Igalang mo. Dahil parang nirerespeto mo na rin yung karapatang pantao ng pangkalahatan. Yung kagustuhan ng, lagi kong sinasabi, ng mayoryang Pilipino. Kaso itong mga grupo ni Duterte, walang pagrespeto ito. Walang paggalang sa mga Pilipino dahil kung ito may mga paggalang, alam nyo mga kababayan, nire-respeto nila itong ating Pangulo dahil ang pagrespeto sa Pangulo ay pagmamahal sa bayan. Diba? Tulad yan ni Maharlika. Hindi naman na yan taga dito. Yun ay naninirahan na sa ibang bansa at tinakwil niya na ang bayan natin. Pero sige, sabihin natin na ang puso ay nandoon pa rin. Pero, diba? Tulad niyan, may mga isyo ng krimeng ginawa, di umano sa kanyang asawa na
nilason, pinatay ng dahan-dahan. Naku po, nasaan naman ang hustisya? Nasa naman ang tamang pag-iisip ng marami nating kababayan dyan na naniniwala? Ano? Ay nako, napakabigat niyan ha. Hanggang ngayon hindi pa rin sumasagot. Si Maharlika, wala pa rin ginawa kundi manira pa rin ng manira. Nakapokus yata sa paninira sa ating bansa at sa administrasyong Marcos. Yun yata yung goal niya O hindi siya nagpapadistract sa mga mission niya para sirain, manira, babuyin, bastusin ang mga Pilipino. Yung iba naman mga Pilipino na nandiyan dyan at naniniwala, abay sabi nga ni Banat Bay, mga tatanga-tanga kayo. Mga mangmang kayo. Di ba? Tuloy mo na. Wala pang pahayag dito si Roque at iba pang mga inirereklamo. Nauna nang inamin ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng informal na usapan. Nais naman itong maimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang malaman ang iba pang mga detalye ng naturang kasunduan. Ayan na nga. Diba? Totoo nga. Meron pala kayo pala ang may kasunduan ng China bakit noon binibintang nyo kay Trillanes? At ngayon ipinipilit nyo pa rin. Oo, sinisiksik nyo pa rin sa isipan ng mga tao kung ano yung mga kasinungalingan na pinaggagawa nyo. Ano yan? Ang unlimited ba? Yung inyong gawain na manira ng tao? Maging ang Pangulo ay dinadamay nyo. Maging ang may bahay, dinadamay nyo. Abay, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga pinaggagawa nyo. Parang hindi kayo mga Pilipino. Di ba? Parang hindi mga Pilipino itong mga taong ito Oo, masyahol pa sa doggy. Buti pa yung doggy. Abay, may pagkakataon na na maamo. Itong mga ito parang mga asong ulul. Oo, dahil sa paghanga nila sa kandidato o sa politikong sinusuporta nila. Mga kababayan, sa inyo pong pananaw, pag-comment po. Kung ano man ninyong mga opinion, masasabi o kuro-kuro dito sa ating live stream tuloy. Sa ating video na ito, paki-comment po aking binabasa yan. Pero sa lahat po ng mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe dito sa aking walang kakwenta-kwentang channel na to, abay, subscribe na. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mali natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.